Sa silangang bahagi ng isang malalim na lambak, sa gitna ng isang makapal na gubat, dalawang itim na uwak ang naglalambingan sa isang lawa ng lotus nang bigla silang nagulantang sa isang malakas na sigaw. Anak ng tinapa, nag-reincarnate na pala ako. Nanginginig ang mga kamay ng matanda, kasabay ng kanyang kulubot na mukha at maputing buhok. Nanlaki ang kanyang bibig sa pagkamangha nang makita ang sariling anyo, na nagpapakita ng kanyang halos ubos ng mga ngipin na ilan na lang ang natitira. Sa takot ay naisip niya, bakit ganito ang itsura ko? Malinaw na natutulog lang ako sa klase ng math kanina. At sa pag-iisip sa eksenang natutulog siya sa klase, itinaas niya ang kanyang kamay upang haplusin ang kulubot at matandang mukha, umiiyak at sumisigaw sa galit, Diyos ko naman. Isang lalaking 185 sentimetro na tulad ko, na hindi pa nagkakaroon ng girlfriend, na handa nang salubungin ang magandang buhay sa kolehiyo, bakit paggising ko ay naging isang matandang hukluban na? Naguguluhan, idinikit niya ang dalawang daliri sa kanyang noo at sinabing, hindi ako papayag. Kung nakatawid na rin lang ako, siguradong ang matandang ito ay isang pambihirang master. Gusto kong makita ang kanyang mga alaala. Ito ang daigdig ng kolon kung saan ang mga manglilinang ang iginagalang. Ang mga manglilinang ay may mga antas, pagdalisay ng ki, pagbuo ng pundasyon, gininto ang ubod, sumisibol na kaluluwa, pagbabagong espiritu, pakikipag-isa sa katawan, dakilang paglalakbay, pagtawid sa pagsubok, at tunay na immortal. Ang sumusunod ay ang alaala ng orihinal na may-ari ng katawan. Ang pangalan niya ay Dante Reyes, isang henyo na sa murang edad ay narating na ang antas ng ginintuang ubod. Dahil sa kanyang pambihirang talento, napili siyang maging pinuno ng tuktok ng ulap ng sekta ng Langitnong Hiwaga, isa sa 6 na dakilang sekta sa tigang na kontinente ng Silangang Rehiyon. Gayunpaman, sa isang misyon para lipulin ang mga masasamang manglilinang, siya ay tinraidor at sinira ang kanyang dantian, na naging sanhi ng tuluyang pagkawala ng kanyang kapangyarihan at naging isang walang silbing basura. Pagkalipas ng mahigit 10 taon, siya ay naging tulala, namuhay sa negatibismo, at nanatili na lamang sa bundok, walang pakialam sa mga nangyayari sa mundo, hanggang sa umabot siya sa edad na 110. Matapos malaman ang mga alaala ng orihinal na may-ari, naramdaman niyang hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Hay nako, sa huli, isa lang din pala akong ordinaryong tao, bulong niya sa sarili, habang nangingilid ang mga luha. At kung bibilangin ang edad ko noon, hindi ba't anumang oras ay maaari na akong mamatay? Kakatransmigrate ko lang. Bigla may naisip siya. Teka, base sa maraming taon kong karanasan sa pagsusulat ng mga web novel, kung nag-transmigrate ako, siguradong mayroon akong sistema. Pagkasabi nito, buong kumpiyansa niyang hinaplos ang kanyang balbas at sinabing, may pag-asa pa ako. Hinawakan niya ang tungkod sa kanyang kamay, malakas na itinukod sa lupa, itinaas ang kanyang kamay pasulong at sumigaw ng malakas, sistema. Nandito na ang tatay mo, hindi ka pa ba lalabas para harapin ako? Napakatahimik ng paligid, walang kahit isang anino. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa paligid ng bibig para palakasin ang kanyang boses at sumigaw, nakikipagtaguan ka ba sa akin, ha? Bilisan mo na! Huwag ka nang magulo. Walang magawa, nag-cruise siya ng mga kamay at nagsabing may pagpapakumbaba, Kuya System, nagkamali po ako. Biro lang yung kanina. Magparamdam ka naman po. May naisip na naman siya. Tama. Kinapa niya ang loob ng damit ng dating may-ari at sinabing, baka hindi isang sistema, baka naman ito yung lolo sa singsing na klase. Sige na, huwag niyo namang pagtulungan ang isang matandang mahirap. Kinuha niya ang singsing at sumigaw, gurong manggagamot, nariyan ka ba sa loob? Ang singsing ay hindi man lang gumalaw. Nag-aalala, sumigaw siya ng malakas, hoy matanda, huwag ka nang magpanggap. Alam kong nariyan ka. Alam kong nagtatago ka riyan. Labis na nadismaya, itinapon niya ang singsing. Pagkaraan ng ilang sandali, sa galit ay hinawakan niya ang tungkod, itinuro sa langit at minura ito. Bigla, isang berdeng ilaw ang lumitaw kasabay ng isang boses na umalingaw-ngaw, sinusuri. Natuklasan na ang host ay labis na nagmumura, isang napakasamang gawi.
Napilitang i-activate ang system ng pasibo. Pakiusap host, huwag magmura. Maging isang sibilisadong tao. Nagulat siyang napasigaw, system. Tuwang-tuwa siyang tumingala sa system na may mukhang puno ng luha at sipon. Sa wakas, nagpakita ka na rin. Ang tagal mo. Akala ko pa naman ang kwentong ito ay susunod sa landas ng mga ordinaryong mortal. Humihingi ng paumanhin ang system dahil masyado raw itong mahimbing sa pagkakatulog kanina at kagigising lang. Bilang kabayaran, binigyan nito siya ng isang newbie gift pack at tinanong kung gusto niya itong buksan. Mayabang niyang sinabi, buksan mo para sa akin. Inanunsyo ng system, binabati kita, host, sa pagtanggap ng espesyal na kakayahan, lumalakas kapag nakaharap sa malakas. Hanggat ang host ay humaharap sa sinumang may mas mataas na antas kaysa sa kanya, agad siyang makakatanggap ng cultivation na isang antas na mas mataas kaysa sa kalaban. At saka, wala itong anumang side effects. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anak ng totoo ba to? Halimbawa, kung isa akong ordinaryong tao ngayon at lalabanan ko ang isang immortal. Dahil sa hindi niya paniniwala, sinabi ng system, ang system na ito ay hindi nanloloko. Subukan mo lang, garantisadong walang problema. Nang makita ito, tuwang-tuwa siya. Kung ganoon, hindi ba't magiging walang talo na ako? Palagi na akong magiging isang antas na mas mataas kaysa sa aking kalaban. Para saan pa ang paglilinang? Ayos! Muling nag-anunsyo ang system, paalala mula sa system, 1 oras na lang ang natitira bago matapos ang buhay ng host. Dala ang matanda at mahinang katawan, gusto niyang bumaba ng bundok. Hindi maaari. Malapit na akong mamatay. Kung ganoon, kailangan kong magmadaling bumaba ng bundok, humanap ng isang tao, at magkunwaring mabubunggo para makakuha ng cultivation at pahabain ang aking buhay. Habang naglalakbay pababa ng bundok, hinihingal niyang sinabi, ang galing mo. Bakit mo ako pinahirapan ng ganito? Dahil sa'yo, nagmamadali tuloy ako ngayon. Nagpaalala muli ang system, paalala, may natitirang 35 minuto pa ang host bago mamatay. Naiinis siyang sumagot, huwag mo na akong madaliin. Para kang naghahatid sa libing. Itong matandang kalansay ko ay hindi makakasabay. Biglang dumilim ang kalangitan, at gumuhit ang kidlat kasabay ng malalakas na kulog. Anong nangyayari? Iyong mga itim na halimaw ba ay mga demonyong hayop? Isang grupo ng mga tao ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Ang isang lalaking nakaputi ay galit na sumigaw, sino kang demonyo na nangangahas gumawa ng gulo sa aking sekta ng Langitnong Hiwaga? Lumalabas na siya pala ang pinuno ng sekta ng Langitnong Hiwaga, si Hugo niyan. Isang agilang demonyo ang minaliit ang grupo, kayong mga walang hiya ng sekta ng Langitnong Hiwaga. Hindi niyo inasahan, ano? Nabuhay pa ang haring demonyo na ito. Ngayon, tiyak na papatayin ko kayong lahat. Ang lalaking nakaputi kanina ay itinuro ang agilang demonyo at sinabing, ikaw pala, hayop ka. Noon ay minasakar mo ang kaharian ng Le at malubha kitang nasugatan. Itinapon kita sa bangin ng 10,000 talampakan. Ngayon, maswerte kang nakaligtas, pero nangangahas ka pang bumalik para maghiganti, at nagdala ka pa ng mga hayop na ito. Lumipad pa itaas ang agilang demonyo. Nagpakawala ito ng isang bugso ng kapangyarihan at tumawa ng malakas, haha. Sapat na ba ito? Lahat sa grupo ay nataranta, pinagpawisan, at kitang-kita ang tensyon sa kanilang mga mukha. Ano? Nakalagpas ka na sa antas ng sumisibol na kaluluwa, tanong ng isang lalaking nakakayumanggi. Pinulong Hugo niyan, anong gagawin natin? Ang isang eksperto sa antas ng sumisibol na kaluluwa ay hindi natin kayang tapatan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hugo niyan. Lumingon siya at buong tapang na sinabi, kahit na ganoon, hindi tayo maaaring sumuko na lang ng walang laban. Sa puntong ito, kailangan na nating lumaban hanggang kamatayan para protektahan ang sekta ng Langitnong Hiwaga. Sabay-sabay silang sumugod sa pangunguna ni Hugo niyan. Inutusan din ng agilang demonyo ang kanyang mga kampon na sumugod. Sugod, mga kampon, para sa inyong hari.
Patayin ang lahat ng mabahong taoistang ito. Nagsagupaan ang dalawang panig sa isang matinding labanan. Nakatayo sa gilid ang ating bida, sa matandang katawan ng dating may-ari, at sumigaw, "Hoy! May tumama naman sa akin dyan. Dali, saktan niyo ako." Lumitaw ang system na may mensahe, natitirang 20 minuto sa buhay ng host. Pakiusap, gumawa agad ng paraan para malunasan ito. Pinagpawisan siya ng malagkit sa takot, iniunat ang kamay sa kawalan ng pag-asa. Hindi maaari. Ganito na ba kabilis? Kailangan ko na bang mag-reincarnate ulit? Masyado silang malayo, hindi nila ako naririnig. Kinaladkad niya ang kanyang mahinang katawan, bawat hakbang ay isang paghihirap. Mukhang huli na para bumaba pa ng bundok ngayon. Ito na lang ang tanging paraan. Tiningnan ng agilang demonyo ang grupo ng mga tao nang may paghamak. Lele! Masyado kayong mahihina. Kung ito na ang lahat ng lakas ninyo, ngayon na ang araw ng inyong katapusan. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na lakas ng antas ng sumisibol na kaluluwa. Nagpakawala ito ng isang malakas na atake mula sa itaas, na sumugat sa lahat ng Taoista. Lahat sila ay nakahandusay sa lupa, yakap ang kanilang mga sugat. Doon na pagtanto ni Hugo niyan na wala na silang magagawa. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng antas ng ginintuang ubod at sumisibol na kaluluwa. Tuwang-tuwang tumawa ang demonyo, haha. May lalaban pa ba? Umupo na lang kayo riyan at hintayin ang inyong kamatayan. Bigla, may narinig siyang boses mula sa malayo. Iyon pala ang ating bida, sinusubukang kunin ang kanyang atensyon. Hoy, bobong ibon! Tumingin ka rito sa akin. Huwag kang tumingin sa iba, ikaw ang kinakausap ko. Nagalit ng husto ang ibon at sinagot siya, lintik na matanda. Mukhang ayaw mo nang mabuhay, ano? Nangahas ka pang insultuhin ang haring ito. Alam ko namang nagtatago ka lang dyan. Gamit ang isang megaphone, patuloy siyang sumigaw para galitin ito, "Hoy, ibong ulol! Kung hindi ka kumbinsido, halika rito at saktan mo ako. Nakatayo ang lolo mo rito. Kung hindi ka lalapit, apo kita sa tuhod." Mabuti na lang at naalala niya sa tamang oras, sa mga alaala ng dating may-ari, nakita niya ang isang megaphone sa loob ng bahay na kailangan lang ng batong espiritu para gumana. Kung hindi, katapusan na niya. Galit na sumugod ang ibon. Bumulong ito, sa buong buhay ng haring ito, hindi pa ako nakakatagpo ng sinumang ganito kayabang. Mali, ngayon pa lang pala ako nakakilala. Tila nakilala ni Hugo niyan ang dating may-ari ng katawan. Iyon ba ang kapatid nating si Dante? Isang babae sa kanilang grupo ang napabulalas, Diyos ko. Iyon ba ang dating alamat ng tuktok ng ulap? Sabi naman ng isa pang Taoista, ilang dekada na siyang nagretiro mula sa mundo, bakit bigla siyang lumitaw dito? Inakala ni Pinunong Hugo niyan, marahil ay gusto niyang tumulong, ngunit sayang, noon pa man ay tinraidor na siya. Tuluyang nawala ang kanyang cultivation at naging isang inutil. Iniisip nila na sa paghamon niya sa Haring Agila, ang demonyong ibon, ay naghahanap lang ito ng kamatayan. Pinagtawanan siya ng ibon, haha. Ikaw pala yung matandang inutil mula ilang dekada na ang nakalipas. Pagod na, ang tanging magagawa niya ay galitin ito ng husto. Apo, hindi ko kailangan ng cultivation para patayin ka at gawin kang inihaw na pugo. Kung may tapang ka, halika rito at tanggapin mo ang iyong kamatayan. Nag-anunsyo ang system, 10 segundo na lang ang natitira sa host bago mamatay. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha. Bakit ang daldal ng bobong ibon na ito? Ang daming satsat na walang kwenta. Kung hindi mo ako sasaktan, mamamatay ako. Nang ilang segundo na lang ang natitira, napasigaw na siya, saklolo. Bilis! Bilis! Nagpakawala na ng kapangyarihan ng ibon. Sinabi nito, kung ganyan ka na lang katindi maghanap ng kamatayan, gagawin kang abo ng haring ito. Tuwang-tuwa siya. Ang galing! Sa wakas, dumating na rin. Inanunsyo ng system, sinusuri. Natuklasan na ang host ay inatake ng isang kalaban na nasa maagang antas ng sumisibol na kaluluwa.
Ina-activate ngayon ang epektong lumalakas kapag nakaharap sa malakas. Natamo ang cultivation na nasa gitnang antas ng sumisibol na kaluluwa. Isang nagniningas na pulang liwanag ang bumalot sa kanya. Tinanong niya ang system, ito ba ang antas ng sumisibol na kaluluwa? Sumagot ito, siyempre. Ang system na ito ay napaka-profesional. Nagbanggaan ang aura niya at ng ibon na lumikha ng isang malaking pagsabog. Napanganga ang ibon, hindi alam kung anong nangyari. Nagbulungan ang grupo ni Hugo niyan, napakalakas na aura. Buhay pa kaya si kapatid na Dante? Isang napakagandang tanawin nang lumitaw siya, kasama ang lakas ng antas ng sumisibol na kaluluwa. Itinaas niya ang kanyang kamay, naramdaman ang kapangyarihan, at nagtaka, ito ba ang tunay na lakas ng antas ng sumisibol na kaluluwa? Sadyang karapat-dapat sa pinakamataas na antas sa mundo ng mga mortal, tunay ngang nakakatakot. Ang ibon ay labis na nataranta, at pautal-utal na nagtanong, isa ka ring nasa antas ng sumisibol na kaluluwa. At mas mataas pa ang iyong cultivation kaysa sa akin. Nang makita ito ng grupo ng mga Taoista, sinabi nila, paano ito nangyari? Si kapatid na Dante pala ay isang eksperto sa antas ng sumisibol na kaluluwa. Kung gayon, ang mga taon ng kanyang pagiging bigo ay para lamang itago sa mata ng iba. Sa labas, mukha siyang ordinaryong mortal, ngunit sa loob pala ay palihim na siyang nakalagpas sa antas ng sumisibol na kaluluwa. Kapatid na Dante, isa ka palang manloloko. Lahat ay nagulat sa kanyang tunay na lakas. Nabulunan si Sofia Xue, kapatid na Dante. Habang si Tito Zhao naman ay hindi makapaniwala ang itsura. Sumigaw si Tito Zhao, iyan ang antas ng sumisibol na kaluluwa. Hindi ka panipaniwala. Sa buong tigang na kontinente, ilan lang sila, pero lumalabas na mayroon pala ang sekta ng langit nung hiwaga natin. Sa puntong ito, ang halimaw na agila ay hindi na mayabang tulad ng kanina. Nakita na nito ang lakas ni Dante at alam niyang hindi niya ito matatalo, kaya't nagsalikop ito ng kamay at nagmakaawa, Ginoo, ang nangyari kanina ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Napagdesisyonan ko ng ayusin ang aming alitan sa inyong kagalang-galang na sekta. Kapag may oras, bibisita ako para magbigay galang. Alam ng Haring Demonyo kung paano umatras, ngunit si Dante Reyes ay walang balak na palampasin ito. May galit sa kanyang boses, tinanong niya ito, sinira mo ang pundasyon ng sekta ng langit nung hiwaga, pumatay ka ng hindi mabilang na mga disipulo, tapos sasabihin mo sa akin na isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Bigla, nag-anunsyo ang system, binabati kita, host, sa unang beses na pagkamit ng cultivation. Nakatanggap ka ng isang random na banal na kakayahan bilang gantimpala, ang daliri ng makalangit na piitan ng liwanag. Napagtanto ni Dante na ito ang teknike ni Xiao Linzi. Puno ng galit at nakakatakot ang kanyang mukha, tinanong niya ang mabahong agila, ubusin ko ang buong lahi mo, mamasakerin ko ang buong sekta mo, at pagkatapos, sasabihin ko sa iyo na lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan lang, na aksidente ko lang nagawa. Maniniwala ka ba ha? Nang marinig ito, nagulat at natakot ang halimaw na agila. Nakitang hindi posible ang mapayapang usapan, binigyan niya si Dante ng huling babala, ang iyong cultivation ay mas mataas ng kaunti sa akin, ngunit hindi malaki ang agwat. Sigurado ka bang gusto mo ng laban hanggang kamatayan? Buo na ang desisyon ni Dante na labanan ito hanggang sa huli. Galit niyang itinuro ang mukha nito, huwag mo akong sasaktan at hindi kita sasaktan. Ngunit kung may mangahas na saktan ako, tiyak na gaganti ako. At saka, ang isang demonyong tulad mo ay naghasik na ng napakaraming kasamaan sa mundo ng mga tao, kaya hindi maaaring palampasin ang parusa. Isa pa, ang isang tulad mong nakapatay na ng napakaraming tao ay hindi ka awa-awa kahit mamatay ka pa. Ang halimaw ay napuno ng walang katapusang galit. Hindi na ito nagtimpi pa. Ibinuka nito ang kanyang dalawang pakpak. Ikaw na tao, pinilit mo ako. Nagpakawala ito ng napakalakas na kapangyarihan, desididong makipaglaban hanggang kamatayan sa kanya. Kahit sunugin ko pa ang aking buong lakas, isasama kita sa kamatayan. Hindi man lang siya natakot at mumisi ng may paghamak, hindi marunong sumukat ng sariling lakas.
Sa isang iglap, nawala si Dante sa paningin. Ang tanging narinig ay ang mga salitang, daliri ng makalangit na piitan ng liwanag, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang biglang lumitaw. Sumigaw sa takot ang halimaw, nanlaki ang mga mata at napanganga ang bibig, habang bumuhos ang pawis sa buong katawan nito nang makita ang napakalakas na kapangyarihan. Nakikitang papalapit na ang kamatayan, sinubukan ng halimaw na makipagtawaran. Ito ay teka lang. Ginoong Dante Reyes, ibibigay ko sa iyo ang aking asawa. Hindi ko na rin kailangan ang aking mga kampon. Ngunit huli na ang lahat. Sa puntong iyon, nagsisi na ito, at takot na nagmakaawa, nakikiusap ako sa iyo. Kakarating ko lang sa antas ng sumisibol na kaluluwa, ayoko pang mamatay. Hindi pinansin ang kanyang mga salita, pinakawalan na ni Dante ang kanyang atake, at tinapos ang paghahari nito. Ang lakas ng kanyang kapangyarihan ay lumikha ng isang malaking pagsabog na nagdurog sa mga bato sa paligid at nagkalat ang mga ito. Isang malaking apoy ang sumiklab at umangat ang makapal na alikabok. Nang makitang patay na ang kanilang dakilang hari, nataranta at natakot ang mga natitirang halimaw. Alam nilang ang pagtakas ang pinakamagandang gawin, kaya't nagmamadali silang lumipad papalayo, habang sumisigaw sa kanilang mga kasama, patay na si Haring Dakila. Takbo na tayo. Gayunpaman, paano sila basta-basta hahayaan ni Dante Reyes na makatakas? Gusto ninyong tumakas? Itinaas niya ang kanyang kamay, at lahat ng nasa harap niya ay natupok. Ang lakas na ito ay tunay na nakakatakot, walang kahit isang lamok ang makakatakas sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ayusin ang lahat, lumipad siya patungo sa pinuno ng sekta, at mahinang sinabi, ang mga mabahong ibon na ito ay hindi na muling manggugulo sa sekta ng langit nung hiwaga. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Hugo niyan. Nagpasalamat siya kay Dante, kapatid na Dante, sa pagkakataong ito, talagang maswerte kami na nandito ka. Nang makita siya, ang nasa tabi na si Tito Zhao ay nagsalikop ng kamay at humingi ng paumanhin sa paghamak sa kanya kanina. Paumanhin, inakala ko noon na ang iyong cultivation ay tuluyan nang nawala at ikaw ay sumuko na, ngunit hindi ko inasahan na nakalagpas ka na pala sa antas ng sumisibol na kaluluwa. Ang pinuno ng tuktok ng masamyong pabango ng sekta ng langit nung hiwaga, si Sofia Xui, ay pinutol siya at pinuri si Dante. Anong sinasabi mo? Tignan mo naman ang kilos ni kapatid na Dante, paano mo masasabing siya ay sumuko na? Ang pinuno ng tuktok ng nakatagong espada ng sekta ng langit nung hiwaga, si Tito Zhao, ay sumang-ayon kay Sofia Xui. Tama! Si kapatid na Dante ay may mapagkumbabang pag-ugali, kaya't hindi siya nagpapasikat at palihim na pinoprotektahan ang ating sekta. Mabilis nila siyang pinuri ng walang anumang pag-aalinlangan. Nakahinga ng maluwag si Dante sa narinig. Naisip niya, ayos ito, ang galing nilang mag-isip. Mabuti na rin, hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Kalalampas pa lang niya sa isang pagsubok at masaya na sana, nang biglang may sumisigaw na humahangos, ulat sa pinuno. Malaking gulo po. 2 disipulo, puno ng sugat ang katawan, ang isa ay halos hindi na makatayo, ang tumakbo papalapit at natarantang sinabi, ang sekta ng hangin at kulog ay biglang dumating para sakupin ang ating mga minahan ng espiritu at mga ugat ng espiritu. Ang mga disipulong nagbabantay doon ay namatay sa isang malagim na paraan. Ang balitang ito ay ikinagulat ng lahat, lalo na ang pinuno na si Hugo niyan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at labis na nagalit. Anong kalokohan ito? Ang sekta ng hangin at kulog ay karaniwang may magandang pakikitungo sa atin, di ba? Bakit sila nangahas gawin ito ngayon? Nag-alala si Hugo niyan dahil ang mga ugat ng espiritu at minahan ng espiritu ay napakahalaga sa sekta ng langit nung hiwaga. Kung walang ugat ng espiritu para sa paglilinang, para na rin nilang pinutol ang ating landas sa pagiging immortal, at tinutulak tayo sa bingit ng kamatayan. Pagkasabi nito, lumingon siya at nagmungkahi kay Dante Reyes, kapatid na Dante, ihahanda ko ang mga disipulo para bawiin ang ating mga yaman. Hindi ko alam kung nais mo bang Kumunot ang noo ni Dante at nag-isip. Ang sekta ng hangin at kulog ay isa sa 6 na dakilang sekta sa tigang na kontinente.
Noon pa man ay marami na kaming hindi pagkakasundo, ngunit marunong silang magtimpi. Ngunit sa pagkakataong ito, sumalakay sila. Malinaw na sinasamantala nila ang gulo na dulot ng mga demonyo para sumalakay. Tunay na napakatuso. Bigla, nag-anunsyo ang system, misyon ng pag-check-in, aktibado. Pakiusap, kumpletuhin ang pag-check-in sa sekta ng hangin at kulog. Ang host ay makakatanggap ng gantimpalang hindi mo akalain. Nang matanggap ang abiso, natuwa si Dante Reyes. Oh, isa na namang misyon. Ayos lang. Kung makakatagpo ako ng malalakas na kalaban, sakto lang napuntahan sila sa kanilang teritoryo at sila ang unang isasalang. Matapos mag-isip sandali, sa wakas ay nagpasya siya at sinabi sa lahat, sige, gawin niyo ang dapat ninyong gawin. Ako na ang direktang pupunta sa sekta ng hangin at kulog para tapusin na sila ng tuluyan. Nagulat si Tito Zhao, lumapit siya kay Dante at nag-thumbs up, puno ng paghanga ang kanyang mga mata sa tapang nito. Ang bangis mo, kapatid na Dante. Hindi na nagsayang ng oras, agad na lumipad si Dante Reyes patungong sekta ng hangin at kulog. Bago umalis, nag-iwan siya ng isang salita, mga kasama, mag-ingat kayo. Mauuna na ako. Tumingala ang lahat habang pinapanood siyang mabilis na lumayo, puno ng pag-asa ang kanilang mga puso. Nagbulay-bulay si Hugo niyan, ilang taon na ba ang nakalipas mula nang huling naging ganito kalakas ang sekta ng langit nung hiwaga? Sumagot si Tito Zhao, Pinuno, kailanman ay hindi pa tayo naging ganito kalakas. Dahil kay Pinunong Dante, maaari na tayong maging numero 1 sekta sa buong tigang na kontinente. Paglipat ng eksena sa bulwagan ng sekta ng hangin at kulog. Sa loob, masayang nag-uusap ang mga disipulo. Isang matangkad na lalaking may balbas ang nagsabi, hindi ko akalain na magiging ganito kadali ang lahat. Matapos nating akayin ang haring demonyo sa sekta ng langit nung hiwaga, madali nating nakuha ang lahat ng kanilang mga ugat ng espiritu. Ang katabi niyang may buhok na nakatali sa itaas ay masayang ikinuyom ang kamao, iniisip ang isang magandang kinabukasan. Kung gayon, maaari na tayong maging numero 1 sekta sa tigang na kontinente. Pero hindi kaya tayo balikan ng haring demonyo na yon? Narinig ito ng lalaking nakatayo sa harap nila at mayabang na sinabi, anong kinatatakot ninyo? Hindi nyo ba alam na nag-imbita ngayon ang sekta ng hangin at kulog ng isang mahalagang tao mula sa sekta ng pagbabagong anyo? Hanggat nandito siya, walang magiging problema. Sa pangunahing bulwagan ng sekta ng hangin at kulog, ang itsura ay maringal. Ang pinuno ay nakaupo sa gitna ng bulwagan, at sa ibaba niya ay ang kanyang mga disipulo. Ang pinuno ng sekta ng hangin at kulog, si Chen Yunhai, ay masayang lumingon at kinausap si Elder Mo. Elder Mo, narinig ko na ang anak kong si Chen Jiao ay napakagaling daw sa sekta ng pagbabagong anyo at tinanggap na bilang isang direktang disipulo ng isang kagalang-galang na master. Totoo ba ito? Kalmadong sumagot si Elder Mo, Pinunong Chen, nagmadali akong pumunta rito mula sa lalawigan ng Qin para mismo sa bagay na yan. Ang iyong magaling na anak ay napansin ng dakilang araw na kagalang-galang at tinuruan na ng isang pambihirang pamamaraan. Ang kanyang kinabukasan ay tiyak na walang hangganan. Nang marinig ito, labis na natuwa si Chen Yunhai. Tumawa siya ng may kasiyahan. Napakaganda! Kung gayon, may pagkakataon na ang aking anak na maging isang immortal. Ang kanyang kanang kamay sa tabi ay masaya ring bumati, Pinuno, ito ay talagang dapat ipagdiwang. Bigla, naglabas si Elder Mo ng isang kahon na mukhang mahiwaga. Lumalabas na sa loob nito ay isang huain pill na may pinakamataas na kalidad na ipinadala ni Chen Jiao para sa kanyang ama. Hindi makapagsalita si Chen Yunhai sa gulat. Isang-isang huain pill. Ang mga disipulo sa ibaba ay napanganga sa pagkamangha. Binabati po namin kayo, Pinuno. Sa tulong ng pildoras na ito, tiyak na makakalagpas kayo sa antas ng sumisibol na kaluluwa. Kinuha ni Chen Yunhai ang regalo mula sa kanyang anak at tumawa ng malakas. Ha ha ha! May puso talaga ang anak ko. Ngayon ay tunay na araw ng dobleng kasayahan. Bigla, naalala niya ang tungkol sa haring demonyo at magalang na nagtanong, ay, nga pala,
Elder Mo ang tungkol sa Haring Demonyo. Naintindihan ni Elder Mo ang ibig sabihin ng pinuno ng sekta at sinabihan siyang huwag mag-alala. Ako na ang bahalang mag-ayos niyan para sa'yo. Hindi masukat ang kaligayahan ni Chen Yunhai. Nag-cruise siya ng kamay at nagpasalamat. Napakabuti niyan. Maraming salamat sa iyong abala. Kung hindi dahil sa iyo, Elder Mo, na tinukoy ang antas ng Haring Demonyo, baka nawalan na kami ng pagkakataong sakupin ang mga yaman ng sekta ng langit nung hiwaga. Habang sila ay masayang nagdiriwang, biglang may malakas na pagsabog sa labas ng pinto. Boom! Kumalat ang alikabok at nagulat ang lahat sa loob ng bulwagan. May nakalusot sa mga pormasyon at nakapasok. Nang makitang nasira ang kanyang mga pormasyon, labis na nagalit si Chen Yunhai. Sumigaw siya, "Sino ka? Nagsasawa ka na bang mabuhay? Ang lakas ng loob mong pumasok sa paunahing bulwagan ng aking sekta ng hangin at kulog." Ngumisi si Dante Reyes. Lumitaw siya na may maringal at kahanga-hangang presensya. Pumasok siya ng nakapamulsa, kalmadong naglalakad. Ako, si Dante Reyes, ay pumarito para patayin kayong lahat mula sa sekta ng hangin at kulog. Nang makita siya ng mga disipulo ng sekta ng hangin at kulog, lahat sila ay napanganga sa gulat. Ang aura na ito ay antas ng sumisibol na kaluluwa. Pagkapasok pa lang niya sa bulwagan, nag-anunsyo na ang system, ding. Dumating na sa lokasyon ng pag-check-in, sekta ng hangin at kulog. Binabati kita, host, sa pagtanggap ng selyo ng Haring Tao at teknika ng dakilang kawalan. Masaya niya itong tinanggap. You! Mga pamilyar na kakayahan na naman. Magaling! Sa sandaling iyon, hindi pa rin nakikilala ni Chen Yunhai kung sino siya at hindi alam kung ano ang nagawa niyang kasalanan para magalit ito. Naisip niya, ang taong ito ay isang cultivator sa antas ng sumisibol na kaluluwa. Paano nagkaroon ng ganitong kaaway ang sekta ng hangin at kulog? Pero bakit parang pamilyar ang pangalang iyon? Gayunpaman, sa labas ay maingat pa rin siyang nagtanong, "Ginoo, ano po ang sadya ninyo sa aming sekta ng hangin at kulog?" Nang makitang nagmamaang-maangan pa rin ito, malamig siyang tiningnan ni Dante Reyes. "Nagmamaang-maangan ka pa? Hindi mo ba narinig ng malinaw ang pangalan ko? Ako si Dante Reyes, pinuno ng tuktok ng ulap ng sekta ng langit nung hiwaga." Matapos magpakilala, inilahad niya ang kanilang mga kasalanan. "Kayong mga nakipagsabuatan sa Haring Demonyo para salakayin ang teritoryo ng aking sekta ng langit nung hiwaga, ang inyong krimen ay karumal-dumal. Ngayon, ang sekta ng hangin at kulog ay hindi na kailangang umiral pa." Nang marinig ito, doon lang napagtanto ni Chen Yunhai at nagulat na nagtanong, "Dante Reyes, ikaw pala. Hindi ba tinraidor ka na at nawala ang lahat ng iyong cultivation? Paano ka naging isang cultivator sa antas ng sumisibol na kaluluwa?" Sa puntong iyon, nahulaan niyang kung narito si Dante Reyes, nangangahulugan itong patay na ang Haring Demonyo na agila. "Kayong mga taga-sekta ng langit nung hiwaga, napakagaling ninyong magtago." Pagkasabi nito, lumingon siya, itinuro si Dante, at tinanong si Elder Mo, "Ano po sa tingin niyo ang sitwasyon ngayon, Elder?" Iniisip niyang dahil nandito si Elder Mo, kahit na nasa antas ng sumisibol na kaluluwa pa si Dante, para lang siyang itlog na sinusubukang bumasag ng bato. Hindi pa rin namamalayan ni Elder Mo ang tunay na lakas ni Dante Reyes, at mayabang pa ring nag-utos, "Ikaw na bata, lumuhod ka at putulin mo ang iyong dalawang kamay, at patatawarin ko ang iyong buhay aso. Bilisan mo habang hindi pa nagbabago ang isip ko." Inakala niyang matatakot si Dante at susunod, ngunit hindi. Dahil naglakas loob siyang pumasok dito, bakit siya matatakot sa mga taong ito? Walang galang, itinaas niya ang kanyang kamay, kinamot ang tainga, at sumagot ng may mapanlibak na tono, "Sino ka bang matanda ka sa akala mo para bigyan kita ng respeto?" Ang sinabing ito ay ikinagalit ng matanda. Kumunot ang kanyang noo, tumingin sa kanya, at tumalon mula sa kanyang upuan, ipinapakita ang kanyang kapangyarihan habang sumisigaw, "Napakayabang." Mukhang may ibubuga nga ang matandang ito, malakas din ang kanyang aura. Ang mga disipulo ng sekta ng hangin at kulog ay nanonood lang.
Nang makita ang lakas ng matanda, napabulala sila sa gulat, ang kapangyarihan ng antas ng pagbabagong espiritu napakatindi. Si Chen Yunhai naman ay puno pa rin ng kumpiyansa. Dahil narito ang isang eksperto sa antas ng pagbabagong espiritu, tiyak na mamamatay na ang Dante Reyes na iyan mula sa sekta ng langit nung hiwaga. Patuloy pa rin siyang nagyabang at hinamon si Dante, Dante Reyes, noon ay hindi namin nakuha ang buhay mo, pero ngayon, huwag kang umasang makakatakas. Pagkatapos mong mamatay, wala nang susuporta sa sekta ng langit nung hiwaga, hindi ba't magiging madali na lang para sa akin na sakupin sila? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay elder mo, baka sakaling mapanatili mo pang buo ang iyong bangkay. Ha? Sa mga salitang ito, nagsimulang mag-alab ang kapangyarihan ni Dante Reyes. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Pagbabagong espiritu. Magaling-magaling. Habang hinahamon ni Dante Reyes si elder mo para lumaban sa sekta ng hangin at kulog, sa parehong oras, sa ugat ng espiritu ng sekta ng langit nung hiwaga, dumating na sina Hugo Nian, Sophia Xui, at Tito Zhao kasama ang kanilang mga tauhan. Napakaraming miyembro ng sekta ng langit nung hiwaga ang natalo at nakahandusay sa lupa. Isang miyembro ng sekta ng langit nung hiwaga ang tumakbo, lumuhod, at nagulat kay Hugo Nian. Matapos marinig ang ulat, nagulat si Hugo Nian, nanlaki ang mga mata, at sumigaw, ano? Ang isang elder mula sa sekta ng pagbabagong anyo ay nasa sekta ng hangin at kulog. Ang alagad na nag-uulat ay biglang nagbago ng ekspresyon. Ngumisi siya ng may kasamaan. Lumalabas na ang nakaluhod sa lupa ay isang espiya mula sa sekta ng hangin at kulog. Tumingala siya at tumawa ng may kabaliwan, hihi. Akala ninyo ligtas na kayo? Kung walang proteksyon mula sa sekta ng pagbabagong anyo, sa tingin nyo ba ay mangangahas kaming lantaran na salakayin ang sekta ng langit nung hiwaga kasama ang mga masasamang hayop na yon, sabi nito. Itinaas niya ang kanyang kamay, umisi ng may paghamak at nagpatuloy, sa pagkakataong ito. Dumating ang elder sa ating sekta ng hangin at kulog dahil ang batang pinuno ay sumali na sa sekta ng pagbabagong anyo sa lalawigan ng King maraming taon na ang nakalipas. Dahil sa kanyang pambihirang talento at matagumpay na paglilinang, siya ay lubos na pinahahalagahan ng sekta ng pagbabagong anyo. Isang miyembro ng sekta ng hangin at kulog ang itinukod ang kanyang espada sa lupa para piliting makatayo, at itinuro ang mukha ni Hugo Nian. Tumawa siya ng malakas na may mapanlibak na tono, kahit hindi namin alam kung paano ninyo tinalo ang masamang hayop na yon, pinapayuhan ko kayong tumigil na ngayon din baka sa hinaharap. Payagan pa namin kayong mabuhay para maging mga alipin ng aming sekta ng hangin at kulog. Nang makita ang mayabang na kilos ng tauhan ng sekta ng hangin at kulog, kasama ang kanyang mapanlibak na tono, mabilis na binunot ni Hugo Nian ang kanyang espada, itinutok ito sa leeg ng lalaki, at walang pag-aalinlangang pinugutan ito sa harap ng lahat. Humarap si Hugo Nian sa lahat ng mga cultivator at seryosong sinabi, wala ng oras, kailangan nating magmadali sa sekta ng hangin at kulog para iligtas si Pinunong Dante. Pagkatapos magsalita ni Hugo Nian, ang tatlo sa kanila ay agad na gumamit ng isang pamamaraan ng paglipat para magmadali patungo sa sekta ng hangin at kulog upang tumulong. Nagsalita si Sophia Xui, marahil ay may kakayahan si Pinunong Dante na harapin ang sekta ng pagbabagong anyo. Sumunod si Tito Zhao, puno rin ng pag-aalala, at sinabing, imposible. Ang isang elder mula sa sekta ng pagbabagong anyo ay nasa antas ng pagbabagong espiritu man lang. Sa harap niya, ang isang nasa antas ng sumisibol na kaluluwa ay para lang isang itlog na bumabangga sa bato. Naggalit ang mga ngipin ni Hugo Nian habang lumilipad sila sa himpapawid at nagsalita. Kahit na kailangan kong isakripisyo ang aking buhay, kailangan kong makiusap sa sekta ng pagbabagong anyo na patawarin si Pinunong Dante. Siya ang pag-asa ng ating sekta ng langit nung hiwaga. Pagkasabi nito, lahat ng mga cultivator ng sekta ng langit nung hiwaga ay sabay-sabay na sumunod kay Hugo Nian patungo sa sekta ng hangin at kulog. Paulit-ulit na sinasabi ni Hugo Nian, kapatid, huwag kang gagawa ng anumang kahangalan.
Samantala, sa pangunahing bulwagan ng sekta ng hangin at kulog, si Dante Reyes ay sabik na sinusubukang pukawin ang galit ni Elder Mo para umatake ito. Ito ay dahil binigyan siya ng sistem ng espesyal na kakayahan na lumalakas kapag nakaharap sa malakas, na nangangahulugang kapag nasa depensibong posisyon siya laban sa isang kalaban na may mas mataas na cultivation, agad niyang makukuha ang isang antas na mas mataas kaysa sa kalaban. Kaya naman, ipinakita ni Dante Reyes ang isang nakakainis na itsura para agad siyang atakihin ni Elder Mo. Si Chen Yunhai at ang iba pang mga cultivator ay itinuro si Dante Reyes at pinagtawanan siya, malapit nang mamatay pero nakangiti pa rin. Hihe, siguradong nabaliw na sa takot ang batang ito dahil sa kapangyarihan ni Elder Mo na nasa antas ng pagbabagong espiritu. Sa lakas niya, hindi man lang siya karapat-dapat na maging tagapagdala ng sapatos ni Elder Mo. Ang Elder mula sa sekta ng pagbabagong anyo ay tumayo sa itaas, tumingin pababa kay Dante Reyes, at sinabi, "Isang hamak na cultivator mula sa isang maliit na bayan sa tigang na kontinente na tulad mo ay nangangahas na maging bastos sa harap ko. Ang iyong sekta ng langit nung hiwaga ay pugad lang ng mga langgam. Sa mata ng sekta ng pagbabagong anyo, ito ay alikabok lamang na maaaring punasan anumang oras. At ikaw, para ka lang isang damo na hindi man lang karapat-dapat banggitin." Bawat salitang binitawan ni Elder Mo ay puno ng paghamak. Ang kanyang tono ay napakayabang, na parang walang kwenta ang iba. Karapat-dapat siyang matalo para malaman na laging may mas malakas pa. Patuloy na ipinakita ng elder ng sekta ng pagbabagong anyo ang kanyang ugali. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, tumingin ng diretsyo kay Dante Reyes, at sumigaw, "Gayunpaman, dahil ginalit mo ako, ngayon, kahit lumuhod ka pa at humingi ng tawad na parang aso, papatayin ko pa rin ang buong sekta ng langit nung hiwaga ninyo." Si Dante Reyes, na nakatayo sa ibaba, ay nakita ang itsura ni Elder Mo na parang gusto siyang kainin ng buhay. Itinuro niya ito pabalik na may parehong paghamak at sinabi, sige na. Bilisan mo nang patayin ako. Huwag ka ng maraming satsat." Nang marinig ito ng elder ng sekta ng pagbabagong anyo, umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang ulo sa galit. Nagpakita ng walang bahalang itsura si Dante Reyes sa harap ng banta ni Elder Mo. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinatunog ang kanyang mga daliri bilang paghahanda sa laban, at nagpatuloy, "Antas ng pagbabagong espiritu." Ano ba yung antas ng pagbabagong espiritu? Kung may tapang ka, mag-isang laban. Kung sino ang tumakbo, siya ang apo. Nang marinig ito, hindi na nakapagpigil pa ang elder mula sa sekta ng pagbabagong anyo. Lumundag siya, lumikha ng isang higanteng kamay mula sa enerhiya, at galit na sumugod patungo kay Dante Reyes, sumisigaw, "Mamatay ka." Ito na ang sandaling hinihintay ni Dante Reyes. Si Chen Yunhai, na nanonood sa labas ng labanan, ay bumisi sa kanyang isipan. Patay na si Dante Reyes. Ang sekta ng langit nung hiwaga ay mapupunta pa rin sa aming sekta ng hangin at kulog. Ang atake ng isang nasa antas ng pagbabagong espiritu ay nasa ibang level kumpara sa antas ng sumisibol na kaluluwa. Ang atake ay naglabas ng isang aura na ikinagulat ng lahat sa loob ng bulwagan. Sa sandaling iyon, tulad ng inaasahan, umalinggaw ang system, ding. Natuklasan na ang host ay inatake ng isang kalaban na nasa huling yugto ng antas ng pagbabagong espiritu. Ina-activate ngayon ang epektong lumalakas kapag nakaharap sa malakas. Natamo ang cultivation na nasa kasukdulan ng antas ng pagbabagong espiritu. At sa puntong iyon, wala nang sinuman sa bulwagang ito ang makakatalo pa kay Dante Reyes. Nagliwanag ang mga mata ni Dante Reyes na may malalim na pag-unawa. Dahil ngayon, nasa kasukdulan na siya ng antas ng pagbabagong espiritu. Tumayo ng tuwid si Dante Reyes sa harap ng atake ng elder. Nakapamulsa, naramdaman niya ang pag-akyat ng cultivation sa kanyang katawan at mumiti ng may pagtataka. Pagkatapos, lumikha siya ng isang kulay kahel na panangga sa paligid ng kanyang sarili. Madali niyang naiwasan ang atake ni Elder Mo. Itinuro ni Dante Reyes ang mukha ng matanda at sinabing, "Ang antas ng pagbabagong espiritu, ito lang ba ang kaya mo?" Ang elder ng sekta ng pagbabagong anyo ay napanganga sa gulat.
Paano ikaw, Lee? Sa isip ni Elder Mo, biglang nagbago ang lahat. Nasa antas ka rin ng pagbabagong espiritu. Matapos mabigo ang kanyang atake, lumapag sa lupa ang Elder at humihinal na sumigaw, paano ito nangyari? Isang maliit na sekta ng langit nung hiwaga sa isang mahirap na rehiyon ay may isang eksperto sa antas ng pagbabagong espiritu. Paano nagkaroon ng isang taong nakarating sa antas na yon dito, at higit pa, nasa kasukdulan pa? Si Chen Yunhai, na nakatayo sa likuran, ay mabilis na nagsalita nang makitang nabigo si Elder Mo. Napakatuso ng sekta ng langit nung hiwaga. Nagtago sila ng ganitong alas. Ang mga kultivator ng sekta ng hangin at kulog ay gulat na gulat din at nagbulungan, nanginginig habang nanlalaki ang mga mata. Sa tigang na kontinente, ang antas ng sumisibol na kaluluwa ay sapat na para maging tagapagtatag ng isang sekta, na kayang panatilihin itong nakatayo sa loob ng 1,000 taon. Ngunit hindi pa kailanman nagkaroon ng antas ng pagbabagong espiritu. At saka, napakabata pa ng lalaking ito para marating ang antas na yon, paano ito posible? Tumakbo agad si Chen Yunhai palapit kay Elder Mo at nag-aalalang sinabi, Elder Mo, anong gagawin natin ngayon? Kailangan niyong iligtas ang sekta ng hangin at kulog. Itinaas ng Elder ang kanyang kamay para patigilin si Chen Yunhai at sinabi ng may pagkabahala, huwag mong kalimutan, nagmula ako sa sekta ng pagbabagong anyo sa lalawigan ng Qing. Ang mga pamamaraan ng immortal na hawak ko ay hindi niya kayang isipin. Nang marinig ang mga salita ng Elder, naging interesado si Dante Reyes. Itinaas niya ang kanyang gitnang daliri at mumisi ng may paghamak, hoy matanda, sa tingin mo ba talaga mas mataas ang iyong mga pamamaraan kaysa sa akin? Isang kulay ube na aura ang kumalat mula sa isang punto hanggang sa buong lugar, na lumilikha ng isang malakas na espiritual na enerhiya. Itinaas ng Elder ang kanyang kamay, pinagdikit ang dalawang daliri, at sinabing, katawa-tawa. Ang mga pamamaraan ng maliliit na sektang tulad ninyo kumpara sa sekta ng pagbabagong anyo ay magkaiba, tulad ng langit at lupa. Isang mahiwagang kulay ube na enerhiya ang bumalot sa kanya, habang siya ay dumudulas sa isang luntiang kristal, nag-ipon ng lakas. Hayaan mong buksan ko ang iyong mga mata at ipakita sa iyo ang isang tunay na banal na kakayahan na nasa antas lupa. Maraming higanteng kamay na gawa sa kulay ube na enerhiya ang nabuo. Ang mga kamay na may matatalim na kuko ay mabilis na sumugod patungo kay Dante Reyes mula sa iba't ibang direksyon. Sumigaw ang Elder, palad ng luntiang kahoy ng Thai-at. Ang mga kultivator ng sekta ng hangin at kulog, na nakasaksi sa napakahusay na teknik na ito, ay napabulala sa pagkamangha. Tunay niyang mula sa sekta ng pagbabagong anyo. Isang pamamaraan na nasa antas lupa agad. Sa tigang na kontinente, ang isang pamamaraan na nasa antas espiritu ay itinuturing ng kayamanan ng isang sekta. Napakalaki ng agwat. Mga antas, mortal, espiritu, mistiko, langit, kagalang-galang. Ang Elder ay tumayo, nagpakawala ng kanyang atake, habang tumatawa at sinasabi, Bata, ang mamatay sa ilalim ng kamay ko ay isang karangalan para sa isang cultivator mula sa isang mababang sektang tulad mo. Tiningnan ni Dante Reyes ang pag-atake ni Elder Mo nang walang bahid ng takot, at kalmadong naghanda. Para kontrahin, inunat ni Dante Reyes ang kanyang kamay, lumikha ng isang maliit na globo sa dulo ng kanyang dalawang daliri at sinabing, Dahi. Isang mumurahing daya lang yan, at nangangahas ka pang ipagmayabang sa harap ko. Pagkasabi nito, sumigaw ng malakas si Dante Reyes, selyo ng haring tao. Nag-ipon ng lakas si Dante Reyes, at isang malakas na enerhiya ang umikot sa kanyang braso. Malinaw niyang naramdaman ang pag-agos ng espiritual na enerhiya. Pagkatapos, itinaas ni Dante Reyes ang kanyang kamay, lumilikha ng isang higante at makapangyarihang gintong kamay. Ngunit hindi ito doon natapos. Hindi lang isang kamay ang nilikha, pagkatapos ay buong lumitaw ang isang higanteng anyo na may kulay nagliliyab na pula. Sa pagtingin pa lang ay malalaman mo na kung sino ang mananalo sa labanang magaganap. Si Chen Yunhai at ang mga cultivator sa paligid ay napatingala, napanganga sa gulat, at nagsabi, ano-ano ito? Anong antas ng pamamaraan ito? Antas langit.
Antas kagalang-galang. Hindi ito yon. Nagpakita ng kumpiyansang ekspresyon si Dante Reyes, at iwinasiwas ang kanyang kamay pababa ng may tiyak na kilos. Selyo na yayanig sa langit at lupa. Kasabay ng kilos ni Dante Reyes, ang kamay ng higanteng nilikha ay dire-diretsong bumaba sa kinatatayuan ni Elder Mo. Ang elder ng sekta ng pagbabagong anyo ay hindi man lang nakakilos, nanlaki ang bibig habang nanginginig sa takot, hindi magawang harapin ang paparating na kapahamakan. Ang higanteng kamay ay dire-diretsong bumaba. Sinubukan ni Elder Mo na paluin ito ng buong lakas, ngunit wala itong kahit anong epekto. Sumigaw si Elder Mo, lintik. Hindi ko na ito kayang labanan. Ang elder ay patuloy na dinidiinan pababa ng higanteng kamay. Nanginginig sa takot, itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at nagmakaawa, teka lang. Tumigil ka. Alang-alang sa sekta ng pagbabagong anyo, nakikiusap ako sa inyo, Ginoo, na patawarin ang aking buhay. Umisi si Dante Reyes sa mga salita ng elder at sumagot, ano nang pakialam ko sa sekta ng pagbabagong anyo? Huwag mo akong sasaktan at hindi kita sasaktan. Ngunit kung may mangahas na saktan ako, tiyak na parurusahan ko sila. Kung mangahas silang lumapit, mangangahas din akong puksain sila. Habang nagsasalita, patuloy pa ring pinababa ni Dante Reyes ang kanyang kamay nang walang anumang senyales ng pagtigil. Ang higanting kamay ay patuloy na papalapit. Ang elder ay tuluyan ng nanginginig sa takot at sumigaw, kung mamatay ako rito, tiyak na haharapin ng iyong sekta ang kapahamakan ng pagkalipol. Lalo pang lumapit ang kamay. Nanlaki ang mga mata ng elder habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Nagpatuloy siya, at ikaw na nagsimula nito, mas magiging malagim ang iyong kahihinatnan. Nang marinig ito ni Dante Reyes, hindi na niya dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamay. Sa halip, itinaas niya ito muli at mabilis na ibinagsak. Siyempre, kung ano ang ginawa ni Dante Reyes, iyon din ang ginawa ng higanteng nilikha. Tiyak na hindi makakataka sa kamatayan si Elder Mo. Habang umaatake si Dante Reyes, sumigaw siya, ha? Malapit ka nang mamatay pero nangangahas ka pa ring magbanta sa akin. Mamatay ka na. At sa puntong iyon, ang higanteng kamay ay tuluyang bumagsak ng napakabilis, dumagan kay Elder Mo. Si Chen Yunhai, na nasa isang tabi, ay natigilan at hindi makapagsalita dahil sa sobrang gulat. Agad niyang napagtanto na hindi niya ito kayang labanan. Mabilis siyang lumuhod, at paulit-ulit na inuntog ang kanyang ulo sa sahig habang nagsasabi, Banal na Panginoong Dante, lahat po ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang sekta ng hangin at kulog ay handang sumuko. Handa po kaming maging alipin niyo. Lahat ng mga cultivator mula sa sekta ng hangin at kulog ay lumuhod din at yumukod kay Dante Reyes. Tama. Handa po kaming lahat na sumunod sa banal na Panginoon at maging mga alipin niyo. Tumingin si Dante Reyes sa kanila at mumisi. Haha! Maging aso para sa haring ito, karapat-dapat ba kayo? Nang marinig ito, dahan-dahang itinaas ni Chen Yunhai ang kanyang ulo at pilit na sinabi, Banal na Panginoon, ang aking anak, si Chen Jiao, ay may talento para maging immortal. Ngayon ay tinanggap na siya bilang isang direktang disipulo ng isang kagalang-galang na master sa sekta ng pagbabagong anyo. Sigurado po ba kayong kaya ninyong kalabanin kami? Huwag ninyong ipahamak ang inyong sarili. Nang marinig ni Chen Yunhai ang sinabi, nagpakita siya ng isang tusong at masamang ngiti, at sarkastikong sinabi, may talento para maging immortal, ganon ba? Inulat ni Dante Reyes ang kanyang kamay at nagpatuloy, sakto lang sa gusto ko. Ito pa rin ang kasabihan, kung sasaktan mo ako, tiyak na gaganti ako. Sa pagkakataong ito, ang sekta ng hangin at kulog ninyo ang unang sumalakay sa sekta ng langit ng hiwaga. Gaya ng sinabi ko, ngayon, hindi na kayo maaaring umiral pa. Tapat sa kanyang salita, muling kinontrol ni Dante Reyes ang higanteng nilalang na gawa sa enerhiya, at walang awang sinugod ang grupo ng sekta ng hangin at kulog. Ang lakas na yon ay napakalaki, at nakakagulat na madali nitong winasak ang buong gusali ng pangunahing bulwagan ng sekta, na agad na nawasak sa isang iglap. Sumigaw pa rin si Chen Yunhai, ang kahihiyan ay dapat hugasan ng dugo.
Tiyak na ibabalik ng aking anak ang lahat ng ito ng 1,000 beses, 10,000 beses. Isang kahon ang nahulog sa lupa mula sa kung saan. Tumayo si Dante Reyes sa harap ng mga guho at nagpatuloy, kung gayon, aasahan kong darating ang iyong anak na may potensyal maging immortal para bigyan ako ng karanasan. Sa sandaling iyon, tumingala si Dante Reyes sa kalangitan at nakita ang isang grupo ng mga taong papalapit. Sinabi ni Dante Reyes, si Hugon yan ba yon? Talagang huli na ang pagdating ng buong sekta ng langit nung hiwaga. Kahit naligtas ako, kung hindi ako nakalaban, siguradong nagsisisi na sila ngayon. Dumating lang sila pagkatapos ng laban, masasabing napakabilis at napakadelikado ng laban. Lumabag sa lupa sina Hugon yan, Sofia Xui, at Tito Zhao. Agad na nagsalita si Hugon yan, mabuti naman. Nandito pa rin si kapatid na Dante. Tumingala si Dante Reyes at sumagot, naman, kung hindi ako narito, saan pa ako pupunta? Hindi ba't sinabi kong pupuksain ko ang sekta ng hangin at kulog? Ang kanyang inosenteng sagot ay sapat na para bigyan siya ng palayaw na santo ng katotohanan. Agad na hinawakan ni Hugon yan ang pulso ni Dante Reyes. Hindi pa niya alam na napatay na ang miyembro ng sekta ng pagbabagong anyo, kaya't hinila niya ito para tumakas. Habang humihila, sinabi niya, swerte mo. Narinig kong darating ang isang elder mula sa sekta ng pagbabagong anyo. Baka nagkataon lang na wala siya rito kaya't nakatakas ka. Tumingin si Dante Reyes nang may pagtataka. Nagpatuloy si Hugon yan, may oras pa para umalis tayo ngayon. Hinila ni Dante Reyes ang kanyang kamay pabalik at iwinagayway ito. Sinasabi kay Hugon yan, yung elder ba na sinasabi mo? Napatay ko na siya. Nang marinig ito ni Hugon yan, nagulat siyang sumigaw, ano? Napatay mo ang elder ng sekta ng pagbabagong anyo? Hindi ba't siya ay isang cultivator sa antas ng pagbabagong espiritu? Ngumiti si Sofia Xu na nakatayo sa gilid at sinabi, tingnan nyo, sinabi ko na sa inyo. Ang lakas ni Pinunong Dante ay pambihira, kaya niyang harapin ito ng mag-isa. Inilagay ni Dante Reyes ang kanyang kamay sa balikat ni Hugon yan. Hindi pa rin makapaniwala si Hugon yan at nagpatuloy, ito paano ito posible? Natalo ni kapatid na Dante ang isang nasa antas ng pagbabagong espiritu. Sumagot si Dante Reyes, sa totoo lang, nasa antas din ako ng pagbabagong espiritu. Tama na ang usapan, bilisan na natin at kunin ang lahat ng yaman ng sekta ng hangin at kulog para sa atin. Nang marinig ito, umiti si Hugon yan at sinabi. Habang naglalakad palayo si Dante Reyes, tinitigan ni Hugon yan ang kanyang likod at naisip, nasa antas pala ng pagbabagong espiritu si kapatid na Dante. Hindi ka panipaniwala. Habang naglilibot si Tito Zhao, nakita niya ang kahon na nahulog kanina. Pinulot niya ito at sinabi, Pinunong Dante, nakakita ako ng isang yuanying pil. Marahil ito ay isang pildoras mula sa sekta ng pagbabagong anyo. Nang makita ito ni Dante Reyes, itinuro niya si Hugon yan at sinabi, hayaan mong gamitin ng pinuno ang yuanying pil na yan. Kung makakalagpas siya agad sa antas ng sumisibol na kaluluwa, mas lalakas ng kaunti ang sekta ng langit nung hiwaga. Nang marinig ito, ibinigay ni Tito Zhao ang pildoras kay Hugon yan. Nagpasalamat si Hugon yan, salamat sa tulong, kapatid na Dante. Bigla, umalinggaw ang system, ding. May natuklasan sa loob ng 100 milyang radius na isang taong angkop maging disipulo, pinaghihinala ang leader ng sektang demonyo na nasa antas ng tunay na immortal. Nais ba ng host na tanggapin siya bilang disipulo? Kapag nakumpleto, makakatanggap ng gantimpalang hindi mo akalain. Nang marinig ito ni Dante Reyes, natigilan siya sandali. Umiti siya at naisip, magaling. Isang bagong misyon na naman at para pa tumanggap ng disipulo. Ang kalaban ay leader pa ng sektang demonyo na nasa antas ng tunay na immortal. Kung gagamitin ko ang aking golden finger para dayain siya, hindi ba't agad akong magiging isang tunay na immortal? Sa panahong iyon, sa tigang na kontinente, kahit sa lalawigan ng king, wala nang makakatalo sa akin. Sa sandaling iyon, nakatitig pa rin si Pinunong Hugon yan sa likod ni kapatid na Dante. Bigla, nag-aalalang sinabi ni Sofia Xui,
pinuno ng tuktok ng masamyong pabango. Kahit na napuksa natin ang sekta ng hangin at kulog dahil kay Pinunong Dante, kinalaban naman natin ang sekta ng pagbabagong anyo. May lugar pa ba para sa atin sa buong silangang rehiyon at sa sekta ng langit ng hiwaga? Sumang-ayon si Hugo niyan, bumuntong hininga at sinabi, "Hay, tama ka. Ang sekta ng pagbabagong anyo ay napakalakas, hindi ito isang sekta na kaya nating tapatan." Tinawag ni Hugo niyan, kapatid na Dante, na naging dahilan para lumingon ito. Lumapit si Hugo niyan at sinabi, "Mayroon kang pambihirang talento. Hindi mo dapat hayaang masira ang iyong kinabukasan sa silangang rehiyon. Sa hinaharap, kung dumating man ang sekta ng pagbabagong anyo para maningil, ang pinakamasama na ay mamatay kami. Hanggat buhay ka, may pag-asa pa ang sekta ng langit ng hiwaga." Si Tito Zhao, pinuno ng tuktok ng nakatagong espada, ay sumang-ayon din, ikinuyom ang kanyang kamao at sinabi, "Tama ang pinuno." Si Sofiaxu sa tabi ay bumiti rin at nagtiwala sa kanya, "Tama yan. Si Pinunong Dante ay isang pambihirang talento. Kung mamamatay siya rito, napakalaking sayang." Sumang-ayon din ang ibang mga kasamahan sa sekta ng langit ng hiwaga. Sunod-sunod silang nagsalita, "Tama. Tiyak na dadalhin ni Pinunong Dante ang aming mga pag-asa at magbubukas ng isang bagong mundo para muling umalingaw ang pangalan ng sekta ng langit ng hiwaga sa lahat ng dako. Mananatili kaming matatag dito. Kahit sa huling sandali, hinding-hindi kami urong. Pinunong Dante, huwag kayong mag-alala at ipakita niyo ang inyong talento." Natulala si Dante Reyes habang tinitingnan ang lahat, hindi alam kung ano ang sasabihin. Umiti siya, medyo naantig ang puso. Ang sektang ito ay may tunay na pambihirang pagkakaisa, naisip niya. Lumapit si Dante sa pinuno. Yumuko si Dante, inilagay ang kanyang kamay sa dibdib, at sinabing, "Salamat sa inyong pagtitiwala. Ngunit makakaasa kayo, kung naglakas loob akong kumilos, tiyak na napag-isipan ko na ang mga kahihinatnan. Ang mga susunod na mangyayari, iwan niyo na sa akin. Aayusin ko ito ng maayos." Ngumiti si Dante, inilagay ang kamay sa balikat ng pinuno para pakalmahin ito. "Iiwan ko na sa iyo ang lugar na ito, pinuno. Dahan-dahan lang sa paglilinis. May mahalaga akong aasikasuhin kaya kailangan ko ng mauna. Paalam." Pagkatapos magsalita, mabilis na lumipad si Dante, nag-iwan ng alikabok. Tumingala si Hugo niyan, pinanood ang kanyang papalayong anyo, at nagtiwala sa kanya. Itong si kapatid na Dante, pagkatapos pumatay ay basta na lang umaalis, hindi man lang nag-iwan ng kahit isang ulap. Samantala, sa kawayanang gubat ng Zixu, isang anino ang mabilis na dumaan. Sinusundan siya ng isang matandang lalaki na may malaswang ngiti. "Hihihe, magandang binibini, huwag kang tumakbo. Hayaan mong magsaya muna ang matandang ito." Lumingon ang binata at galit na sinabi, "Lumayo ka. Ilang beses ko bang sasabihin? Lalaki ako. Lalaki ako." Ngunit ang matanda ay patuloy pa ring humahabol na parang manyak, inilalabas ang kanyang dila sa isang nakakadiring paraan. "Isang napakagandang dalaga, paano ka magiging lalaki? Huwag mo nang lokohin ang matandang ito." Napabuntong hininga ang binata sa kawalan ng pag-asa. Talagang kapag ang tigre ay napunta sa kapatagan, pati aso ay nangaapi na, naisip niya. Isipin mo, ako, ang dakilang pinuno ng sektang demonyo, na dating yumanig sa gitnang rehiyon, ang sektang Baihu na itinatag mula sa antas ng tunay na immortal, na may malakas na kapangyarihan at namumuno sa 100,000 bansa na may bilyon-bilyong tagasunod. Habang tumatakbo, tumulo ang kanyang luha. Sino ang mag-aakala na ang kaaway na iyon ay makikipag-alyansa sa maraming banal na lupain para simulan ang isang malawakang pag-atake sa aking sektang Baihu? Wala akong ibang pagpipilian kundi isakripisyo ang lahat ng aking lakas para makatakas sa pagkubkob at magtago sa tigang na lupain ito. Hindi ko inasahan na mapupunta ako sa ganito kalungkot na sitwasyon. Ang matandang lalaki ay baliw na humahabol at umatake para patigilin siya. "Magandang binibini, kung hindi ka patatakbo ng mas mabilis, malapit na kitang mahuli."
Nang makita ang panganib, lumingon ang binata at nagpakawala ng isang atake, ang tsi pananggalang ng pulang apoy, para kontrahin ang atake ng matanda. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon para tumakas. Natumba siya sa isang palumpong at tumayo, umuubo. Nakita ito ng matanda at nag-alala. Isang nasa antas ng pagbuo ng pundasyon lamang pero nagawa niyang labanan ang aking ginintuang ubod na nasa huling yugto. Huwag mong sabihing isa siyang henyo mula sa isang malaking sekta na namamasyal. Atake ulit ang matanda, iniisip, bahala na, sugurin ko muna at saka ko naisipin. Naghagis siya ng isang karayom sa lupa, na pumalibot sa binata at lumikha ng isang pormasyon. Lumipad papalapit ang matanda na may tusong ngiti. Hihihe, magandang binibini, dito na nagtatapos. Sumuko ka na ng maayos. Nang makita ito, naggalit ang mga ngipin ng binata, iniisip, lintik na matandang aso. Lumapit ang matanda at hinawakan ng mahigpit ang magkabilang panga ng binata. Binibini, huwag ka nang lumaban. May hangganan ang pasensya ko. Walang magawa, yumuko ang binata, pagkatapos ay binuksan ang kanyang damit at sumigaw, ikaw na ninuno ng mga aso, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Lalaki ako. Nagulat ang matanda. Lalaki. Biglang naging tahimik at kakaiba ang paligid. Pagkatapos ng ilang segundo, nasabi niya, lalaki ka nga talaga. Kung ganoon, nasayang lang ang pagod ko sa paghabol sayo. Isinara ng binata ang kanyang damit, galit na sinabi, nakita mo na. Lalaki rin ako tulad mo. Huwag mo na akong sundan pa. Bigla, inunat ng matanda ang kanyang kamay. Teka lang. Nagpakita siya ng isang manyak na ngiti at lumapit. Sa totoo lang, pwede na rin ang lalaki. Nang marinig ang malaswang salita, nagalit ang binata at umatake. Lumayo ka. Isa kang hamak na nilalang, kahit lalaki ay hindi mo pinapalampas. Kahit sunugin ko pa ang aking panloob na lakas, hinding-hindi ako susuko. Nagulat ang matanda. Anong antas ng mahika ito? Paano makakalikha ng ganito kalaking pormasyon ang isang nasa antas ng pagbuo ng pundasyon? Nagalit na ang binata at sumigaw, ikaw na aso, tuluyan mo na akong ginalit. Nagpakawala siya ng isang atake sa matanda. Mamatay ka. Ang atake ay biglaan kaya hindi nakaiwas ang matanda. Teka lang. Mag-usap tayo ng maayos. Tinamaan siya ng atake at lahat ng nasa paligid ay nagkalat. Hindi niya ito kayang salagin at sumigaw sa sakit at desperasyon. Pagkatapos ng atake, nanghina rin ang binata at bumagsak sa lupa. Lele! Ikaw ang naghanap niyan. Tiningnan niya ang nasusunog na katawan ng matanda at sinabing, napakasama ng swerte ko para makatagpo ng ganitong bagay. Halos masira na ang aking panloob na lakas. Kailangan kong maghanap ng lugar para magpagaling at saka ko naiisipin ang susunod. Bigla, isang boses ang umalingaw-ngaw. Hihe, hindi kawalan na mamatay ang isang manyak. Mukhang mayroon kang pambihirang pinagmulan. Nang makita ito, lumingon ang binata at pagkatapos ay tumayo, nag-ingat at natatakot na nagtanong, sino iyan? Isa na namang matandang lalaki ang lumapit. May hawak siyang tungkod at lumitaw. Binata, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nagkataon lang na napadaan ako rito. Hindi ako kasamahan ng manyak na yon. At saka, normal ang aking sekswalidad. Makakatiyak ka. Nang marinig ito, medyo gumaan ang loob ng binata at nagsalikop ng kamay. Kung gayon, mabuti. Kung ganoon, magkita na lang tayo sa susunod kung may pagkakataon. Paalam. Bago pa siya makaalis, biglang humarang ang matanda. Umiti ito ng may katusuhan. Ngunit, kumpara sa nauna, mas interesado ako sa mga lihim mo. Pagkasabi nito, umatake na naman ang matanda. Hihe, tingnan natin kung ano ang laman ng isip mo para magkaroon ka ng ganyang kalakas na banal na kakayahan. Tiningnan siya ng binata na may pagkasuklam. Ikaw na matandang kalbo. Ang pagsasamantala sa kahinaan ng iba ay hindi magdudulot ng magandang wakas.
Lumuhod ang binata, nakasandal sa kanyang mga kamay sa lupa, walang magawa. Dito na ba magtatapos ang aking muling paglalakbay sa paglilinang? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Bigla, yumanig ang kawayan ng gubat. Isa na namang tao ang dumating. Ang kanyang paglitaw ay yumanig sa langit at lupa sa paligid. Bago pa man makakilos ang matanda, mabilis siyang lumingon, natigilan. Antas ng pagbabagong espiritu. Nagkakamali ba ako? Paanong nagkaroon ng isang dakilang eksperto sa antas ng pagbabagong espiritu sa isang maliit na tigang na lugar tulad nito? Dumating na si Dante Reyes, at mukhang galit na galit siya, nakakunot ang noo habang matalim na nakatingin sa matanda. Nang makita siya, natakot ang matanda at sinubukang magpaliwanag, "Ginoo, Ginoo, patawarin niyo po ako. Sa kanya po iyan, aalis na po ako agad." Hindi tinanggap ni Dante Reyes ang kanyang kilos, umatake ito at sinabing, "Ang isang hamak na tulad mo ay hindi karapat-dapat mabuhay pa." Pagkasabi nito, isang napakabilis na atake ang tumagos sa katawan ng matanda. Nang makita kung gaano kalakas si Dante Reyes, naggalit ang mga ngipin ng binata. Nawala ang isang nasa antas ng ginintuang ubod, pero dumating naman ang isang nasa antas ng pagbabagong espiritu. Huwag mong sabihin hindi ko talaga matatakasan ang kapahamakang ito ngayon. Tumingin si Dante Reyes sa taong nasa harap niya nang may pagtataka. System, sabihin mo sa akin, ito ba ang leader ng sektang demonyo na nasa antas ng tunay na immortal? Hindi ba't isa lang siyang mahinang nasa antas ng pagbuo ng pundasyon? Niloloko mo ba ako? Biglang lumitaw ang system at nagulat, hindi ka niloloko ng system na ito. Ang taong ito ay dating leader ng sektang demonyo na nasa antas ng tunay na immortal, ngunit humina lang ang kanyang cultivation. Isang panel ng impormasyon tungkol sa kanya ang lumitaw. Pangalan, Hong Qianye. Kasarian, lalaki. Talento, immortal na kalidad, espiritual na ugat ng apoy. Pinsala, nasugatan. Dating pagkakakilanlan, pinuno ng sektang Baihu, isang cultivator na nakatawid sa pagsubok at naging tunay na immortal. Kasalukuyang cultivation, maagang antas ng pagbuo ng pundasyon. Pagkatapos basahin, natigilan si Dante Reyes. Totoo nga. Pero teka, lalaki pala ang isang ito. Pagkatapos, lumapit si Dante Reyes, tinitigan si Qianye at sinuri ito. Liray kirari diray, ang kinis ng balat, ang perpekto ng mga tampok, ang haba at umaalon na buhok, maraming babae ang mahihiya kapag nakita siya. Kahit sino ay magkakamali sa kanyang kasarian. Habang si Hong Qianye naman ay naguguluhan. Bakit ganito ang tingin sa akin ng taong ito? Huwag mong sabihin gusto rin niya ng lalaki. Samantala, nakatingin pa rin si Dante Reyes kay Qianye, hinihimas ang kanyang baba at nag-isip. Kahit na nasa antas lang siya ng pagbuo ng pundasyon, sa kanyang talento at karanasan, tiyak na mas madali para sa kanya na bumalik sa kanyang dating kalakasan. Tiyak na hindi ako malulugi kung tatanggapin ko siya bilang disipulo. Nag-alok si Dante Reyes, nakikita kong kakaiba ang iyong anyo, isa kang pambihirang talento sa paglilinang. Mula ngayon, napagdesisyunan kong tanggapin ka bilang aking disipulo. Ano sa tingin mo? Nagulat si Qianye. Ano? Gusto mo akong tanggapin bilang disipulo? Naisip niya, huwag mong sabihin nakita niya ang mga lihim ko at gusto niyang tuklasin pa ang mga ito. Totoo naman, kahit na mga kayamanan o mga pagkakataon, hindi ito kayang isipin ng isang nasa antas ng pagbabagong espiritu sa isang tigang na lugar tulad nito. At muli, tiningnan ni Qianye si Dante Reyes nang may paghamak, puno ng panlilinlang ang mukha. Lele! Ang ganitong antas ng cultivation, noon, hindi man lang makakapasok sa panlabas na sekta ng aking sektang Baihu. Isang nasa antas lang ng pagbabagong espiritu, pero gusto nang maging guro ko. Talagang nangangarap. Biglang ngumisi ng malamig si Dante Reyes. Tinanong niya si Hong Qianye, bakit, sa itsura mo, mukhang ayaw mong maging disipulo ko? Na parang naintindihan ang lihim na kahulugan sa likod ng tanong, naging tensyonado ang mukha ni Qianye. Nagulat siyang umatras ng kalahating hakbang.
Kahit na hindi siya karapat-dapat na maging guro ko, ang kasalukuyan kong cultivation ay hindi sapat para labanan siya. Hanggat may buhay, may pag-asa. Kapag naibalik ko ang aking cultivation, ako na ang magiging amo. Kapag naibalik ko ang aking cultivation, ibabalik ko ang kahiyang ito ng 1,000 beses. Pagkatapos mag-isip, lumuhod siya sa harap ni Dante Reyes at nagsalikop ng kamay. Ang disipulong si Hong Qianye ay nagbibigay galang kay guro. Ang maging disipulo ni guro ang pinakamalaking karangalan sa buhay ng disipulong ito. Kahit na matatamis na salita ang lumabas sa kanyang bibig para pasayahin si Dante Reyes, sa kanyang isipan, nag-arte lang naman ako. Tapusin na lang natin ito. Kumunot ang kanyang mukha, naggalit ang mga ngipin. Darating ang araw na babawiin ko ang kahihiyang ito. Puno ng puot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Dante Reyes. Nang marinig ang mga salitang ito, inunat ni Dante Reyes ang kanyang kamay at sinabi ng may seryosong tono, "Mabuting disipulo, tumayo ka na. Mula ngayon, tatawagin kitang Xiao Hong." Xiao. Xiao Hong. Nagdilim ang gilid ng mata ni Qianye. Nanginginig sa galit, pautal-utal siyang sumagot, "Opo, guro." Nakita ni Dante Reyes ang kanyang ekspresyon at nahulaan ang sama ng loob na nararamdaman nito. Ang peking ekspresyon ng batang ito ay masyadong halata. Pero ayos lang. Dahil kapag nakaharap ako sa malakas, mas lalakas din ako. Bakit ako matatakot na traidorin mo ako? Umaligaw ang boses ng system, ding. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon ng pagtanggap ng disipulo. Gantimpala, banal na kakayahan, pamamaraan ng otomatikong paglilinang. Binabati kita, host, sa pagtanggap ng kabaong ng paglilibing sa langit. Naglalaman ito ng 108 na mga pagbabawal at unti-unting mabubuksan habang tumataas ang antas ng host. Sa kasalukuyan, ito ay isang espiritual na artifact na nasa 3 antas. O, otomatikong paglilinang. Ibig sabihin, kahit nakahiga lang ako, lalakas pa rin ako. Sa kanyang alaala, ang mga banal na kakayahan at pamamaraan ay may mga antas ng paglilinang, panimula, menor na pagkakamit, dakilang pagkakamit, pagiging perpekto, at pagbabagong anyo. Bawat yugto ay lumilikha ng kapangyarihan at epekto na maaaring umabot sa 10 beses, kahit 100 beses pa. Muling umalinggaw ang system, nagpapakita ng isang bagay na parang kabaong. Ang kabaong ng paglilibing sa langit. Kayang ilibing ang langit, kayang ilibing ang lupa, kayang ilibing ang lahat. Maaaring gamitin para dalisayin ang anumang buhay na nilalang. Sa huli, kaya nitong ilibing ang lahat ng bagay sa kalawakan. Ding! Natuklasan ang talento ng iyong disipulo. Ang system na ito ay nagbibigay ng isang libreng upgrade package. Ding! Gantimpala, isang pamamaraan. Banal na pamamaraan ng apoy, kasulatan ng 3,000 apoy. Tapos na ang gantimpala para sa misyong ito. Nasiyahan po ba ang host? Nagpakita ng kasiyahan si Dante Reyes sa kanyang isipan. Ang artifact na ito na bigay ng system, sinasabi nitong kaya nitong ilibing maging ang dao ng langit. Nagsisimula na akong abangan kung gaano kalakas ang magiging kapangyarihan ng kabaong ng paglilibing sa langit kapag tumaas na ang aking antas. Ito ang tamang pagtrato ng system sa mga transmigrator na tulad ko. Sa kabilang banda, si Hong Ye ay tumingin kay Dante Reyes na masayang-masaya nang may pagkasuklam. Itinaas niya ang kanyang kamao. Tignan natin kung gaano kayabang ang taong ito kapag nalaman niyang ang disipulong nakuha niya ay may ganitong pambihirang talento. Hintayin mo lang ang paghihiganti ko. Biglang lumingon si Dante Reyes, itinuro ang mukha ni Hong Ye at nanunuyang sinabi, "Xiao Hong, hindi ka pwedeng laging malungkot at galit ng ganyan. Iniisip mo bang hindi ako karapat-dapat na maging guro mo?" Nahuli sa kanyang iniisip, pinagpawisan si Hong Ye at mabilis na nagpaliwanag, "Guro, nagkakamali po kayo. Ganoon lang po talaga ang aking ekspresyon." Ngunit sa kanyang isipan, patuloy niyang minamaliit si Dante Reyes. Haha, isang hamak na nasa antas ng pagbabagong espiritu, nangangahas pang mag-astang mataas.
At gusto pa akong turuan kung paano mamuhay. Inilabas ni Dante Reyes ang aklat na nababalutan ng apoy na bigay ng system at sinabing, mukhang kung hindi kita bibigyan ng kaunting patikim, hindi ka susunod sa akin. Ang pamamaraang ito ang iyong regalo sa pagiging disipulo. Pag-aralan mo itong mabuti. Salamat po, Guro. Nagpasalamat si Hongye habang nakayuko, ngunit sa kanyang mga mata ay may paghamak. Tignan natin kung anong basurang pamamaraan ang kayang ilabas ng isang nasa antas ng pagbabagong espiritu mula sa isang barbarong lugar para lokohin ako. Inilagay ni Dante Reyes ang aklat sa harap niya. Naramdaman ni Hongye ang apoy mula sa aklat na tila kumukonekta sa kanya. Kasulatan ng 3,000 apoy. Anong klaseng basura ito na may ganito kayabang na pangalan? Pagkaraan ng ilang sandali, na parang may naramdaman, pautal-utal niyang sinabi, imposible. Kabaligtaran ng kanyang paghamak kanina, ngayon ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang teknika ng nag-aalab na apoy ng paghihimagsik na tumulong sa aking maging immortal ay ang pinakamataas na antas na pamamaraan ng apoy sa gitnang rehiyon, ngunit kumpara sa kasulatan ng 3,000 apoy na ito, isa lang itong basura. Hindi niya makayanan ang init nito, pumikit siya sa isang mata, at napanganga ang bibig. Ang kasulatan ng 3,000 apoy na ito ay ganap na sinira ang aking pangunawa sa mga pamamaraan ng apoy. Ito ay tiyak na nasa antas immortal, baka nasa maalamat na antas banal pa nga. Nalunod si Hongye sa pamamaraang ibinigay ng kanyang guro. Masaya niyang naisip, sa tulong ng pamamaraang ito, ang aking lakas ay tataas ng hindi ko inaasahan. Ang pagbabalik sa antas ng tunay na immortal ay hindi na sapat para sa akin. Nang makita ang itsura ni Xiao Hong, nagsalita si Dante Reyes, mukhang nasiyahan ka sa pamamaraang ibinigay ko sa iyo, hindi ba? Lumingon si Xiao Hong na may pilit ng ngiti. Salamat po sa pamamaraan ng guro. Malaki po ang naitulong nito sa disipulo. Ngunit sa kanyang puso, hindi pa rin niya gaanong pinahahalagahan si Dante Reyes. Yeni, hindi ko alam kung anong swerte ang meron ang taong ito para makahanap ng ganitong pagkakataon sa isang tigang na lugar. Habang nag-iisip si Xiao Hong, muling kumuha si Dante Reyes ng isang pildoras at ibinigay sa kanya. Dahil naintindihan mo na ang pamamaraan, bibigyan pa kita ng isang pildoras para tumulong. Nang makita ang pildoras, lalo siyang nagulat. Sumigaw siya, ito ang Huawondan. Handa mo itong ibigay sa akin. Nakangiting tumayo si Dante Reyes sa likuran. Oh, nakikilala mo pala ang pildoras na ito. Hawak ang pildoras sa kanyang kamay, naisip niya, para sa mga cultivator na nag-aaral ng mga pamamaraan ng apoy, ang Huawondan ay isang pildoras na immortal na biyaya ng langit. Nagbibigay ito ng napakalaking pagtaas ng lakas at napakahalaga na kahit mga immortal ay mag-aaway para dito. Sunod-sunod na matataas na antas na bagay. Sinulyapan ni Hongye si Dante Reyes. Paano nakuha ng isang hamak na nasa antas ng pagbabagong espiritu ang dalawang bagay na ito? Kahit sa aking kasagsagan, wala akong kakayahang makuha ang mga ito. Nang makita ang tingin ni Xiao Hong, muling nagtanong si Dante Reyes, Xiao Hong, may pagdududa ka ba sa mga regalong ibinigay ko sa iyo? Nagulat, mabilis siyang sumagot, Guro, wala po. Ang makilala si Guro at maging disipulo ninyo ay 3 buhay na swerte para sa akin. Ngunit sa kanyang isipan, iba ang iniisip niya. Yeli, marahil hindi alam ng taong ito kung gaano kahirap makuha ang pamamaraan at pildoras na ito. Tiyak na nagkataon lang na nakuha niya ang mga ito mula sa isang sinaunang guho. Kailangan kong manatiling kalmado. Napabuntong hininga si Dante Reyes habang pinapanood ang pabago-bagong ekspresyon ni Hong Qianye. Ano kaya ang nasa isip ng leader ng sektang demonyo na ito? Palaging nagbabago ang kanyang mukha, medyo nakakatawa. Sinabi niya, sige, gamitin mo ang pildoras na ito. Personal kitang babantayan. Narinig ito ni Hongye, mabilis na yumuko at sumagot, opo, salamat po, Guro. Agad na ininom ni Hong Qianye ang pildoras, umupo, at nagsimulang maglinang. Sa isang iglap, umusok ang kanyang ulo, at ang kanyang maputing balat ay namula na parang luwad.
Ang kanyang buong katawan ay parang nasusunog. Isang napakalaking pagbabago ang naganap sa loob niya, yumanig ang langit at lupa. Tiningnan ni Dante Reyes ang aura ni Hong Qianye at naisip, pagbuo ng pundasyon, maaga, gitna, huli, kasukdulan, perpekto. Gininto ang ubod. Sumisibol na kaluluway. Maagang yugto. Ang taong ito ay talagang isang reinkarnasyon ng tunay na immortal. Sa loob lamang ng kalahating oras, nakalagpas na siya mula sa antas ng pagbuo ng pundasyon hanggang sa sumisibol na kaluluwa. Hindi masama, isang magandang binhi talaga. Naramdaman ni Hong Qianye ang pagbabago at hindi napigilang sumigaw, ah. Ang sigaw ay naglabas ng isang napakalakas na aura na yumanig sa buong kawayan ng gubat. Napakaganda. Hindi ko akalain na ganito kabilis makakalagpas ng antas. Kapag bumalik ako sa gitnang rehiyon, tiyak nagaganti ako sa kahihiyan noon. Nang mapansin ang kakaibang tingin ng kanyang guro, umubo siya ng bahagya. Ilan na nagambala ko po siguro. Walang galang po ang disipulo. Iwinagayway ni Dante Reyes ang kanyang kamay at sinabing, walang anuman. Sumama ka sa akin pabalik sa sekta. Ipakikilala kita sa iyong mga tiyuhin at tiyahin. Pagbalik sa sekta ng langit nung hiwaga, pinag-uusapan ng lahat ang pagpatay ni Pinunong Dante sa isang nasa antas ng sumisibol na kaluluwa. Napakalakas ni Pinunong Dante. Sa isang daliri lang, napatay niya ang dalawang nasa antas ng sumisibol na kaluluwa, at 3 beses niyang iniligtas ang sekta ng langit nung hiwaga mula sa pagkawasak. May isang napabuntong hininga sa panghihinayang. Sayang. Kung hindi lang ako naging bulag noon at pinalampas ang pagkakataong sumali sa tuktok ng ulap, ngayon sana ay disipulo na ako ng tuktok ng ulap. Sa lakas ni Pinunong Dante, siguradong napakataas ng kanyang mga pamantayan sa pagpili ng disipulo. Hindi ko alam kung sino ang mapipili niya. Habang nag-uusap sila, bumaba si Dante Reyes mula sa itaas ng may estilo. Isang disipulo ang sumigaw, tingnan ninyo. Bumalik na si Pinunong Dante. Lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Biglang napansin ng lahat ang babaeng nasa likuran niya. Oh! Sino ang babaeng iyon sa likod niya? Nagulat sila sa itsura ni Hongye. Pinuri siya ng mga lalaking disipulo, napakaganda. Habang ang mga babaeng disipulo naman ay naiinggit. Lintik! Saan galing ang babaeng yan? Bakit napakalapit niya kay Pinunong Dante? Si Hong Qianye ay nakasuot ng isang nagliliyab na pulang damit, ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, at ang kanyang mukha ay perpekto. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkasuklam habang tinitingnan ang mga tao. Ang sektang ito ay napakahina. Ang cultivation ng mga taong ito ay napakababa na hindi man lang sila karapat-dapat na magdala ng sapatos para sa aming sektang demonyo. Lumabas si Hugo Nian mula sa pangunahing bulwagan, sinulyapan si Hong Qianye, at mabilis na nagtanong, kapatid na Dante, sa iyong pagbabalik ni. Masayang inakbayan ni Dante Reyes si Hongye at ipinakilala, ito ang disipulong nakita ko sa daan. Xiao Hong, magbigay galang ka sa pinuno. Sumigaw ang lahat, disipulo. Natigilan ang pinuno. Saan nakakuha si Pinunong Dante ng ganito kagandang disipulo? Ang pinuno ng tuktok ng Tianji ay lumakad papalapit, iwinawagayway ang kanyang balakang, nais makipagkilala. Ngunit ang tingin ni Hong Qianye ay kasing talim ng kutsilyo. Itinuro niya ito at sinabing, lalaki ako. Habang nagsasalita, naglabas si Hongye ng isang malakas na aura, na nagpatumba sa pinuno ng tuktok ng Tianji. May napagtanto siya at pautal-utal na sinabi, Su. Sumisibol na kaluluway. Nanginginig siya habang pinagpapawisan. Para hindi maging mayabang si Qianye, lumapit si Dante Reyes at binatukan si Xiao Hong. Huwag kang bastos. Siya ang iyong nakatatandang kapatid. Humingi ka ng tawad. Mabilis na yumuko si Hong Qianye at humingi ng tawad. Paumanhin po, walang galang po ang disipulo. Ngunit sa kanyang puso, nagtatanim siya ng sama ng loob. Magtitiis muna ako. Kapag naging nasa antas na ako ng pagbabagong espiritu, tiyak na gaganti ako sa kahiyang ito.
Lumapit si Dante Reyes, umiti at itinaas ang kanyang kamay. Yenan, madaling turuan ang mga bata. Tapos na ang pagpapakilala. Dadalhin ko si Xiao Hong pabalik sa tuktok ng ulap para magpahinga. Sumagot ang pinuno, sige, mag-ingat kayo. Pagkatapos, lumipad sina Dante Reyes at Hong Ye pabalik sa tuktok ng ulap. Nag-usap ang pinuno at ang pinuno ng tuktok ng Tianji. Saan nakahanap si Pinunong Dante ng isang disipulo na nasa antas ng sumisibol na kaluluwa? Talagang hindi siya maarok. Sa loob lamang ng isang araw, napakaraming hindi kapanipaniwalang bagay ang dinala sa atin ni kapatid na Dante. Sa tuktok ng ulap, sinabi ni Dante Reyes, ikaw ang aking unang disipulo, kaya't sa tuktok na ito, pumili ka na lang ng kahit anong gusto mo. Huwag kang mahiya. Tiningnan ni Hong Ye ang mga sirasirang kuweba, kumibot ang gilid ng kanyang mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nasabi niya, salamat po, guro. Sa kanyang puso, galit na galit siya. Anong klaseng sirasirang lugar ito? Ang tirahan ng mga tagapaglingkod sa sektang Bai Huo ay 100 beses na mas maganda kaysa dito. Dito ako titira. Habang nag-iisip si Xiao Hong, nagsalita si Dante Reyes. Tandaan mo, ang mahihina lang ang nagrereklamo sa kanilang kapaligiran. Ang malalakas ay mabilis na natututong umangkop. Para sa mga cultivator, ang mga bagay na ito ay panlabas lamang. Medyo madumi lang, kaya't ikaw na ang maglinis. Pagkasabi nito, lumipad siya papalayo. Natigilan si Hong Qianye, ikinuyom ang kanyang kamao. Pinigilan niya ang kanyang galit na malapit ng sumabog. Sige, magtitiis ako. Sa bilis ng aking paglilinang, malapit na rin akong makabawi. Dante Reyes, hintayin mo lang. Paglipat ng eksena sa sekta ng pagbabagong anyo sa lalawigan ng Qing. Sa pangunahing bulwagan, isang tao ang nakaupo ng payapa. Sa ibaba, isang tao ang nakaluhod, nakayuko. Sa kabilang panig, may hawak na isang plaque na may nakaukit na pangalan ni Elder Mo. Isang lalaking nakasuot ng gintong damit na naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Siya ang dakilang araw na kagalang-galang ng bulwagan ng mga direktang disipulo ng sekta ng pagbabagong anyo. Nagsalita ang nasa ibaba, guro, kasalanan ko po lahat. Ako po ang nag-utos kay Elder Mo na dalhin ang pildora sa aking ama. Ang pagkamatay ni Elder Mo ay nag-aalala sa akin. Palagi kong nararamdaman na madadamay ang sekta ng aking ama, kaya't nais ko sanang pumunta sa tigang na kontinente para tingnan. Habang nagsasalita, kumunot ang kanyang noo, puno ng pag-aalala at takot ang kanyang mga mata. Siya si Chen Jiao, ang batang pinuno ng sekta ng hangin at kulog. Nagsalita ang dakilang araw na kagalang-galang, Jiao alam mo ba kung bakit kita tinanggap bilang disipulo? Dahil po mayroon akong katawan ng dakilang araw, na may potensyal na maging immortal, sagot ni Chen Jiao. Isa lang iyan sa mga dahilan. Ang pangalawa ay nakita ko ang malaking ambisyon sa iyo. Naghahangad ka ng kapangyarihan. Paano ka magagambala ng kaunting damdamin? Ang pagiging tali sa damdamin. Habang nagsasalita, kumislap ng nakakatakot na gintong liwanag ang mga mata ng dakilang araw na kagalang-galang. Dinurog niya ang plaque ng buhay na hawak sa kanyang kamay. Malapit na ang paligsahan para sa mga direktang disipulo. Dapat kang maghanda ng maaga. Hanggat matatalo mo ang ibang mga direktang disipulo at maging numero 1, dadagdagan ng sekta ang mga yaman para sa iyo. Iyon ang tunay na pakinabang. Pero walang pero. Tungkol sa isang maliit na sekta ng hangin at kulog, magpapadala ako ng isang tao sa tigang na kontinente para mag-imbestiga. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-focus sa pagkuha ng unang pwesto para sa akin. Nang marinig ito, nagsalikop ng kamay si Chen Jiao at sinabing, naiintindihan po ng disipulo. Tiyak na hindi ko po bibigin ang inaasahan ni Guro. Pagbalik sa tuktok ng ulap, nakaupo si Dante Reyes sa isang upuan, nagbibilad sa araw. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya, Xiao Hong, tapos ka na ba? Hindi na makapaghintay ang guro mo. Sinulyapan niya ang likuran. May bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Hong Qianye,
lumapit siya na may dalang ilang tuhog ng barbecue. Tapos na po, guro. Dadalhin ko na po sa inyo ngayon. Habang naglalakad, naisip niya, alam lang kumain. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang isang cultivator na nasa antas ng pagbabagong espiritu ay naglalaway sa ganitong klase ng pagkain. Kahapon, tinuturuan pa niya akong huwag magreklamo sa kapaligiran. Ngayon, siya naman ang nalulunod sa pagnanasa sa pagkain at inumin. Kinuha ni Dante Reyes ang dalawang maduming tuhog at habang kumakain ay pinuri niya ito. Itong karne itong beans napakasarap. Oh, ang sarap! Ang espesyal na pampalasa para sa barbecue na bigay ng system ay napakagaling. Tinignan ni Dante Reyes si Hong Qianye na nakatayo sa gilid, kumuha ng isang tuhog at inalok sa kanya. Hoy, Xiao Hong, kumuha ka rin ng isa. Huwag kang mahiya. Nang makita ito, tumalikod si Xiao Hong. Guro, matagal na po akong tumigil sa pagkain at wala na po akong interes sa mga pagkain ng mundo. Hindi mo ba ako pagbibigyan? Kung hindi ganito ang paglilinang, para saan pa ang pagsisikap? Sabi ni Xiao Hong, paumanhin po, guro. Kung iyan po ang payo niyo, kakain na po ako ng isang tuhog. Sa isip ni Hong Qianye, minamaliit niya ito. Itong si Dante Reyes ay talagang isang kakaibang nilalang sa mundo ng mga cultivator. Ano bang masarap sa basurang barbecue na ito? Habang nag-iisip, isinubo niya ang karne. Ni. Sa sandaling pumasok ang karne sa kanyang bibig, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lasa na ito. Ang lasa ng karne ay sumabog sa kanyang bibig, agad na pinasigla ang kanyang panlasa. Napakasarap! Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasaya mula pagkabata. Habang pumupuri, dalawang linya ng luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Si Dante Reyes sa isang tabi, habang kumakain ay tumingin ng may pagkadismaya. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Naging magulo ang damdamin ni Hong Qianye. Habang nakangiti, naalala niya ang kanyang pagkabata. Noong bata ako, palagi akong gutom at nangangarap na makakain ng isang pirasong karne. Ang kaligayahan noong unang beses akong nakakain ng karne ay hindi maipaliwanag. Ngunit mula nang pumasok ako sa landas ng paglilinang, ang isip ko ay nakatuon lamang sa pagpatay at pag-abot sa tuktok ng sining pandigma, ngunit hindi ko na kailanman pinansin ang ganitong pakiramdam sa buhay. Totoo nga ang sinabi niya. Kung ang pagiging immortal ay nangangahulugang isusuko mo maging ang pinakasimpleng pagnanasa sa pagkain, ano pa ang saysay ng paglilinang? Ang pag-iisip ni Hong Qianye ay nagbago ng husto sa isang iglap. Tumaas ang kanyang aura. Nagulat si Dante Reyes habang nakatingin. Xiao Hong, huwag mong sabihin na kalagpas ka na naman ng antas. Sumisibol na kaluluwa, maaga, gitna, huli, kasukdulan, perpekto. Isang isip, pagbabagong espiritu. Anak ng kumain lang ng isang tuhog at nakalagpas na agad ng antas. Ang talento niya ay sobrang labag sa kalooban ng langit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at pagkatapos ay kumalma. Matapos maranasan ang napakaraming paghihirap, hindi ako maaaring maging masaya sa isang maliit na tagumpay na ito. Masayang sinabi ni Dante Reyes, Xiao Hong, binabati kita sa pag-abot sa antas ng pagbabagong espiritu. Tunay akong masaya para sa iyo. Bilang iyong guro, ang iyong cultivation ay halos kapantay na ng sa akin. Nanliit ang mga mata ni Hong Qianye, sinulyapan si Dante Reyes. Hindi ko inasahan na ganito kabilis darating ang pag-abot sa antas ng pagbabagong espiritu. Kung gayon, oras na para tapusin ang katawa-tawang relasyon ng guro at disipulo na ito.